Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang may lumitaw na matandang lalaki at nagsalita ng may kumpiyansa na hindi ang Qishan sect ang maghahari sa Tianyuan. Sa kanyang paglitaw ay agad tumayo ang apat na emperors at kinilala siya bilang Tomb Keeper ng may halong gulat at paggalang. Ipinahayag ng matanda na siya nga ang Tomb Keeper at patuloy pa ring ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang tapat na tagapaglingkod ng kanyang master. Nagpakita ng pagdududa ang Asher Dragon Emperor at tinanong kung bakit iniwan nito ang libingan ng Five Elements Emperor at kung paano nito nalaman ang kanilang lihim na pagtitipon. Ipinaliwanag ng Tomb Keeper na hindi ito lihim dahil ang Golden Guard ay kumakalat sa buong dynasties kaya madali para sa kanya ang makakuha ng impormasyon mula sa kahit saan. Sa kabila nito ay hindi pa rin kumbinsido ang Asher Dragon Emperor at ipinahayag na matagal nang wala ang Five Elements Emperor kaya wala nang saysay ang kanyang walang kupas na katapatan. Idinagdag pa nito na ang sinusuportahan ng Tomb Keeper na tagapagmana ng Divine Dynasty ay walang sapat na kakayahan upang magtagumpay at hindi karapat-dapat sa mataas na ambisyong maging pinuno ng lahat. Nagpakita ng matinding pagkainis ang matandang Tomb Keeper habang buong puso na ipinagtatanggol ang Divine Lord. Para sa kanya ay ang talento at karunungan ng Divine Lord ay higit na nakahihigit kumpara sa apat na Emperor kaya wala silang karapatang maliitin ito kahit kailan. Sa kabilang banda ay ipinakita ng White Tiger Emperor ang kanyang kumpiyansa at ipinaalala na matagal na nilang hinayaan ang impluensya ng Five Elements Emperor bilang paggalang at kung hindi dahil dito ay matagal nang nawala ang Golden Guard na ngayon ay itinuturing na parang ika-6 na imperyo. Nanatiling kalmado ang Tomb Keeper at ipinaliwanag na ang lakas ng Golden Guard ay hindi na rin pahuhuli sa alinman sa 5 na imperyo sa kasalukuyan. Dahil sa kasalukuyang malaking krisis ay kinakailangan ng kanilang buong kooperasyon at ito ang dahilan kung bakit ipinadala siya ng Divine Lord upang makipag-usap ng personal. Ngunit ipinakita ng Vermilion Emperor ang kanyang pagdududa at pangmamaliit na tila kinukwestiyon ng kakayahan at tapang ng Divine Lord sa harap ng lahat. Gayunpaman ay agad itong pinabulaanan ng tagapagbantay at ipinaliwanag na ang Divine Lord ay abala sa isang napakahalagang gawain sa mas mataas na kalangitan na hindi maaaring iwan. Sa kabila nito ay nagpatuloy ang bahagyang tensyon sa pagitan nila hanggang sa tuluyang ituunang usapan sa tunay na pakay ng pagpupulong. Ipinaalala ng Tomb Keeper na bukod sa Beast Emperor Demon Emperor at Qishan sect ay may isa pang mas mapanganib na banta, ang natutulog na Demon God sa Hilaga. Sa sandaling mabanggit ito ay naging mabigat ang atmosfera at naging seryoso ang mga ekspresyon ng apat na emperor. Sa kabila ng panganib ay ipinaliwanag ng tagapagbantay na may paraan upang magamit ang Demon God bilang bahagi ng kanilang maingat na plano. Ang solusyon ay nagmula sa Divine Lord kung saan layunin nilang lumikha ng isang Diyos na kayang pagsamahin at kontrolin ang Heaven's Will ng Tianyuan Continent katulad ng ginawa ng Demon Emperor. Gayunpaman ay hindi agad ito tinanggap ng mga emperor dahil para sa kanila ay ang paglikha ng ganitong makapangyarihang Diyos ay delikado dahil maaari silang mapasailalim sa kontrol nito nang walang pagkakataong makaalis. Ipinunto nila na ang mga Diyos sa Tianyuan ay karaniwang nasa ilalim ng impluensya ng Four Great Divine Lands o ng mga imperyo. Sa kabila ng kanilang pagtutol ay iginiit ng tagapagbantay na ito lamang ang natitirang paraan upang maiwasan ang paparating na sakuna. Kung hindi nila ito gagawin ay wala silang kakayahang harapin ang sabay-sabay na banta mula sa Beast Emperor Demon Emperor Qishan sect at lalo na ang Good Demon God na nagbabantang ubusin ang malaking bahagi ng populasyon. Sa huli ay napilitan ng apat na emperor na manahimik sapagkat malinaw sa kanila na wala silang ibang maisip na solusyon sa napakalaking krisis na kanilang kinakaharap. Ipinagpatuloy ng Tomb Keeper ang kanyang panghihikayat at ibinahagi ang isang mahalagang lihim tungkol sa natuklasan ng Divine Lord sa Outer Heavens. Isang sinaunang Divine Embryo ang kanyang nakita at ayon sa pagsusuri nito ay kapag ganap na isinilang ang embryo ay maaabot nito ang lakas ng ika-8 antas ng immortality. Kapag pinagsama pa ito sa Heaven's Will ng Tianyuan Continent ay may malaking posibilidad na umabot ito sa ika-9 na antas na halos walang katulad. Sa ganitong kapangyarihan ay magiging sapat ito upang harapin ang lahat ng banta kabilang ang Beast Emperor Demon Emperor Qishan sect at ang Good Demon God. Dagdag pa rito ay ipinaliwanag na karamihan sa mga martial gods ng Tianyuan Continent ay kasalukuyang kontrolado ng Four Great Divine Lands. Sa sandaling magkaroon ng isang pangunahing martial god ay babagsak ang impluensya ng mga ito at magiging karaniwang banal na lugar na lamang na hindi na kayang makipagsabayan sa mga emperyo.
Ang ideyang ito ay lubos na nakaakit sa apat na emperor dahil sa loob ng 10,000 taon ay paulit-ulit nilang sinubukang alisin ang impluwensya ng Four Great Divine Lands ngunit hindi sila nagtagumpay at ngayong may pagkakataon ay hindi nila nais itong palampasin. Matapos ang lihim na talakayan ay pansamantalang pumayag ang Asher Dragon Emperor ngunit iginiit na ang Divine Embryo ay dapat ipagkatiwala sa kanilang pangangalaga. Hindi ito sinang-ayunan ng Tomb Keeper at iginiit na ang Divine Lord ang dapat mag-alaga nito. Nagkaroon ng mahabang pagtatalo sa pagitan ng dalawang panig at matapos ang matagal na pagharang at pagtutol ay nauwi ito sa kompromiso kung saan ang Divine Embryo ay sabay na aalagaan ng apat na Emperor at ng Divine Lord. Samantala ay batid ni Ming ang malalaking pangyayaring nagaganap sa Tianyuan Continent. Hindi nagtagal matapos umalis si Hao Yan ay dumating si Feng Wuxiang kasama ang grupo ng mga masters na nagsisilbing kanyang suporta. Nanatiling kalmado si Ming at walang ipinakitang pagkagulat sa kanilang pagdating at agad niyang itinakda ang lugar ng kanilang paghaharap sa Wujian Desert sa loob ng Void Realm. Isa-isa silang pumasok sa Void Realm at lumitaw sa isang malawak at tila walang katapusang disyerto na may mga guho ng sinaunang Heavenly Wheel na nakakalat sa paligid. Tinangka ni Feng Wuxiang na baguhin ang lokasyon ngunit hindi ito pinayagan ni Princess Zhu at sa halip ay nagpasya silang maghanap sa mismong lugar. Upang maisakatuparan ang plano ay naghiwalay ng direksyon sina Ming at Princess Zhu. Si Princess Zhu ay kumilos patungo sa kaliwa habang si Ming ay naglakad papunta sa kanan. Napansin ito ni Feng Wuxiang at agad niyang inutusan ang karamihan sa kanyang mga tauhan na sundan si Princess Zhu. Samantala ay siya mismo kasama ang ibang tauhan ay nanatiling nakatutok kay Ming pinapanatili ang distansya habang naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Si Feng Wuxiang ay may kasamang 12 tao na karamihan ay nasa antas ng Martial Saint habang siya mismo ay umabot na sa Martial Supreme level. Ang paraan ng kanilang pagsunod kay Ming ay malinaw na nagpapakita ng masamang balak laban sa kanya. May ilan sa kanyang mga tauhan ang nagtataka kung bakit tila walang takot si Ming kahit na naghiwalay ito sa prinsesa. Ngunit ipinaliwanag ni Feng Wuxiang na hindi dapat maliitin si Ming. Ipinaalala niya ang nakaraan nitong laban kung saan nakapatay ito ng maraming martial god sa loob ng Void Realm, isang bagay na labis na ikinagulat ng kanyang mga tauhan. Dahil dito ay naging seryoso ang kanilang pagtingin kay Ming at naunawaan nila na hindi ito isang ordinaryong kalaban. Sa kabila nito ay nanatiling determinado si Feng Wuxiang na tapusin si Ming dahil para sa kanya ay kahit isang henyo pa ito ay wala itong silbi kung hindi niya mapapasunod. Dahil dito ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ihanda ang soul-destroying talisman bilang panigurong paraan upang mapatay si Ming kung sakaling magtangkang tumakas. Samantala si Ming ay patuloy na naglalakad sa disyerto na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Alam niyang tiyak nagagalaw si Feng Wuxiang laban sa kanya at handa rin siyang harapin ito ng buong lakas. Habang iniisip niya kung paano tuturuan ng leksyon o tuluyang papatayin ang kanyang kalaban ay biglang may isang tinig na umalingawngaw sa kanyang isipan. Ito ang Heavenly Wheel na nagbigay sa kanya ng isang mahalagang impormasyon. Ipinaalam nito na may isang palasyong nakatago sa loob ng space and time sa Wujian Desert at kung magagawa niyang makapasok dito ay maaari siyang maging bagong may-ari nito. Agad na naging interesado si Ming at nalaman niya na ang palasyong ito ay dating tirahan ni Zhu Chanzi, ang panganay na anak ng Heavenly Emperor. Ang palasyong ito ay kilala bilang Palace of Longevity at si Zhu Chanzi ay isang dalubhasa sa alchemy at formations. Siya sana ang susunod na magiging Heavenly Emperor ngunit nasawi sa malaking digmaan nang bumagsak ang Heavenly Court. Ayon sa Heavenly Wheel ay ang Palace of Longevity ang nag-iisang palasyo na nanatiling buo sa gitna ng mga guho ng sinaunang Heavenly Wheel at ang mga kayamanang nasa loob nito ay malamang na nananatili pa rin hanggang ngayon. Dahil dito ay lalong uminit ang interes ni Ming at pansamantalang naisantabi ang kanyang balak laban kay Feng Wuxiang. Nalaman din niya na siya lamang ang may kaalaman tungkol sa lihim na ito bilang isang trial participant at walang ibang makakakuha ng ganitong impormasyon. Gayunpaman ay binigyan siya ng babala na hindi niya dapat maliitin ang sitwasyon at kinakailangan niyang mag-ingat sa kanyang susunod na hakbang. Ipinaliwanag ng Heavenly Wheel na kahit may kalamangan si Ming sa impormasyon ay posible pa ring matagpuan ng iba ang Hall of Longevity kung sila ay papalarin. Ang palasyong ito ay lumilitaw tuwing 12 oras sa iba't ibang bahagi ng Wujian Desert kaya hindi matukoy ang eksaktong lokasyon nito.
Dagdag pa rito ay napakahirap makapasok dahil kinakailangan mo ng malampasan ang makapangyarihang formation na nagbabantay dito. Sa kasaysayan ay may 13 tao na ang nagtangkang pasukin ito ngunit lahat ay nabigo ng walang pagbubukod. Matapos mawala ang tinig ng Heavenly Wheel ay napagtanto ni Ming na kailangan niyang agad na alisin si Feng Wuxiang at ang kanyang grupo upang hindi makaapekto sa kanyang paghahanap sa Hall of Longevity. Nang maramdaman ni Feng Wuxiang na sapat na ang layo ni Ming ay agad nila itong hinabol at pinalibutan. Huminto si Ming at malamig na tinignan ang grupo handang harapin ang anumang mangyari ng walang pag-aalinlangan. Hindi nag-atubili ang 12 at sabay-sabay nilang inilabas ang kanilang mga maliliit na formation flag, itinanim ang mga ito sa buhangin at agad na nabuo ang isang makapangyarihang Soul Severing Array. Umikot ang buhangin at bato habang kumalat ang madilim at nakakatakot na enerhiya na pumalibot kay Ming na nagdulot ng matinding pressure sa kanyang katawan. Kasabay nito ay inilabas ng 13 katao ang kanilang soul-destroying talisman at sabay-sabay itong pinakawalan patungo kay Ming. Ngunit bago pa man ito tumama ay agad itong napigilan ng protective energy mula sa Rui robe na nakasuot kay Ming. Sa gitna ng mapanganib na sitwasyon ay mabilis na nag-isip si Ming. Sa tulong ng kanyang malalim na kaalaman sa formations kabilang ang 7 Elements Calculation Array at ang mataas na antas ng Calculation Array ay mabilis niyang natukoy ang kahinaan ng Soul Severing Array sa loob lamang ng maikling oras. Agad siyang kumilos at kumuha ng 3 Martial God Coins na kanyang ginamit upang lumikha ng 3 sinag ng banal na liwanag. Ipinadala niya ang mga ito sa 3 kritikal na punto ng formation at sa isang malakas na pagsabog ay nagsimulang manginig ang Soul Severing Array hanggang sa tuluyan itong gumuho. Ang lakas ng pagsabog ay tumama sa grupo ni Feng Wuxiang at itinapon silang lahat palayo ng walang kakayahang pigilan. Bago pa man sila makarecover ay mabilis na kumilos si Ming na parang anino at agad na umatake kay Feng Wuxiang mismo. Sa loob ng isang iglap ay pinakawalan niya ang daan-daang sunod-sunod na malalakas na suntok na tumpak at mabilis na tumama sa mukha ni Feng Wuxiang. Ang mukha nito ay naging pasa at namaga at lahat ng kanyang magagandang ngipin ay natanggal. Lalo pang lumala ang sitwasyon nito nang ilang beses siyang sinipa ni Ming sa kanyang sensitibong bahagi na nagdulot ng matinding sakit na halos hindi niya matiis. Nagulat ang 12 tauhan sa nakita nila dahil parabang hindi ito isang laban ng mga mataas na antas na cultivators kundi isang bastusan at walang prinsipyong away sa kalye. Nagmadali silang lumapit upang tulungan ang kanilang amo ngunit sa loob ng Wujian Desert ay ang lakas ng lahat ay pinigilan sa antas ng Martial Dominator lamang. Martial Dominator laban sa Martial Dominator, malayo ang agwat ng kanilang kakayahan kumpara kay Ming. Sa isang suntok ay naitapon niya ang lahat ng 12 palayo ng sabay-sabay at pinatulog sa buhangin ng walang kakayahang bumangon. Sinamantala ang pagkakataon ay agad na inaktibo ni Feng Wuxiang ang kanyang Void Heaven token at tumakas palabas ng Void Realm. Sunod-sunod din itong ginawa ng kanyang mga tauhan na hindi na nang ahas pang manatili kahit isang sandali pa. Hindi naman talaga balak ni Ming na patayin si Feng Wuxiang sa pagkakataong yon. Alam niya na ang pagpatay dito ay magdudulot ng buong pagkasira ng relasyon sa Asher Dragon Dynasty na hindi pa naman angkop sa kasalukuyang sitwasyon. Sapat na ang araling ibinigay niya sa kanyang kalaban at kung sakaling talagang nais niyang patayin ito ay hindi ito ang tamang paraan at pagkakataon upang gawin. Matapos madaling itaboy si Feng Wuxiang at ang kanyang mga tauhan ay nagsimula ng maghanap si Ming ng Palace of Longevity sa loob ng Wujian Desert. Dahil hindi niya alam kung kailan at saan ito lilito ay umaasa lamang siya sa kanyang swerte. Kung mapalad siya ay mabilis niyang mahahanap ito ngunit kung hindi ay maaaring buwan o taon pa ang kanyang paghihintay. Habang naghahanap ay biglang may natagpuan siyang grupo ng mga taong nakasuot ng itim na damit. Isa sa kanila ay isang batang lalaki na may malamig na tingin na may hawak na parang compass at paminsan-minsang gumagalaw ng paikat. Nagkita sila ng hindi inaasahan at pagkatapos na tingnan ni Ming ng batang leader ay mabilis nitong ibinulong sa tauhan niya na alisin ang harapang kalaban. Agad na lumabas ang isang lalaking nakaitim na lumapit kay Ming na may masama at manlulokong ngiti at binalaan siyang umalis na sa Wujian Desert kung ayaw niyang mamatay. Nagkunot noo si Ming at malamig na tumugon na tanong kung pag-aari ba ng lalaki ang Wujian Desert. Sa halip na sumagot ay inangat ng lalaking nakaitim ang kanyang kamay upang sunggaban si Ming at biglang sumulpot ang isang napakalaking kamay na may 5 matutulis na daliri mula sa ilalim ng paa ni Ming na mahigpit na kumuyam upang hawakan siya.
Ngunit hindi gumalaw si Ming dahil ang Rui Robe ay automatikong nagbukas ng isang bilog na light shield na siyang inangat ng malaking kamay. Sa sandaling yun ay agad na na-activate ang defensive restrictions ng Rui Robe at sa isang malakas na pagsabog ay nawala ang malaking kamay sa isang shower ng liwanag. Ang nagcast ng atake ay napawrong na nanginginig ang katawan at namutla ang mukha habang bumubuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nagulat ang lahat ng nakakita dahil anong uri ba ng sandata yon na may ganoong kalakas na depensa. Ngumiti ng malamig si Ming at agad na itinaas ang kanyang kamay bilang tugon. Ang kanyang spiritual energy ay umikot at nagsanib kasama ng mga rune hanggang sa mabuo ang isang napakalaking kamay na naglalaman ng kapangyarihan ng 8 trigrams killing array. Bagamat tila simple lamang ang galaw na ito ay ang lakas na nakapaloob dito ay napakalalim at mabigat dahil hindi niya ginamit ang anumang espesyal na skill kundi purong kontrol at lakas ng enerhiya lamang. Sa isang bagsak ng kanyang kamay ay agad na napako sa kanyang kinatatayuan ang lalaking nakaitim dahil sa tindi ng pressure na bumalat sa kanyang katawan. Kahit anong pilit ang gawin ng kalaban ay hindi ito makagalaw at parabang nakatali ang buong pagkatao nito sa iisang punto ng walang pag-asa. Nakita ito ng batang leader ng grupo kaya agad itong sumigaw ng babala ngunit huli na ang lahat dahil wala ng paraan upang makaligtas ang kanyang tauhan. Sa paglapag ng rune hand ay sumabog ang enerhiya at nagliyab ang hangin sa paligid habang ang katawan at primordial spirit ng kalaban ay agad na nadurog at naglaho na parang abo na tinangay ng hangin. Walang natirang bakas sa kanyang pag-iral na tila ba hindi siya kailanman nabuhay. Pagkatapos ng mabilis at malinis na pagpatay ay dahan-daang naglakad si Ming papalapit sa grupo habang ang kanyang presensya ay naging mas mabigat at mapanganib. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa at kontrol na nagdulot ng tahimik na tensyon sa paligid. Tinanong ng ating bida kung sino ang may lakas ng loob na nagsabing papatayin siya at ang tanong na ito ay may kasamang malamig na intensyon na malinaw na naramdaman ng lahat. Napakunot ang noo ng binatang leader habang sinusuri ang lakas na ipinakita ni Ming dahil hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang isang mukhang ordinaryong martial dominator. Lumabas ito mula sa hanay ng kanyang mga tauhan at hinarap si Ming ng direkta habang kinikilala ang kakayahan ng ating bida ngunit ang pagkilalang ito ay may halong pag-iingat at pagdududa. Hindi ito pinansin ni Ming at sa halip ay tahasan nitong ipinakita ang kanyang paghamak kaya agad nagbago ang ekspresyon ng binata at sumiklab ang galit sa kanyang mukha. Para sa kanya ay ang pagkatalo ng isang tauhan ay hindi sapat na dahilan upang maliitin ang kanyang buong grupo kaya iginiit niyang hindi dapat maging mayabang ang kalaban. Ngunit hindi umatras ang ating bida at malinaw nitong ipinakita ang kanyang paninindigan dahil para kay Ming ay ang Wujian Desert ay hindi pag-aari ng kahit sino at wala silang naging alitan noon upang magkaroon ng ganitong walang dahilang pag-atake. Para sa kanya ay ang ganitong asal ay hindi lamang kayabangan kundi isang uri ng kahangalan at labis na kumpiyansa sa sarili. Sa kanyang paningin ay ang mga taong tulad nila ay walang pinagkaiba sa mga nilalang na walang halaga at walang prinsipyo. Lalong nag-init ang sitwasyon nang ipahayag ng mga tauhan ang tunay na pagkakakilanlan ng kanilang leader bilang isang henyo mula sa Origin Divine Sea na nakaligtas sa trial grounds kung saan naglalaban ang mga pinakamalalakas na henyo mula sa iba't ibang civilization. Bahagyang nagulat si Ming sa impormasyong ito dahil alam niya ang hirap ng trial grounds. Ngunit sa kanyang isipan ay may isang bagay na hindi niya maalis, ang posibilidad na ang batang ito ay nakaligtas hindi dahil sa kanyang lakas kundi dahil nagtatago siya sa loob ng trial grounds at iniwasang makipaglaban hanggang sa matapos ang lahat. Gayunpaman ay hindi ito naging sapat upang umatras ang ating bida dahil sa halip ay malamig nitong ipinakita na wala siyang pakialam sa pagkakakilanlan ng kanyang kaharap. Para kay Ming ay walang halaga ang titulo o pinanggalingan kung ang asal ay puno ng kayabangan at karahasan. Sa huli ay malinaw ang kanyang kondisyon dahil kailangan lamang magpakumbaba ang binata o harapin ang kamatayan. Ang simpleng ultimatum na ito ay naging huling patak na tuluyang nagpasok ng galit ng binatang leader habang ang kanyang aura ay nagsimulang kumawala at ang hangin sa paligid ay tila nagiba ng daloy bilang senyales ng paparating na matinding laban. Sa sandaling ito ay itinuro ng binatang kalaban ang kanyang kamay pababa at biglang sumulpot ang napakaraming berdeng baging sa ilalim ng paa ni Ming. Ang mga ito ay kumilos na parang mga gal-ame na mabilis na gumapang at agad na pumulupot sa katawan ng ating bida hanggang sa siya ay mahigpit na maitali ng walang kalayaan. Ang eksena ay biglang naging mapanganib habang ang mga baging ay patuloy na humihigpit ng walang hinto. Agad nagbigay babala si Beng Ying na nagsabing ang kalaban ay bihasa sa paggamit ng magic kaya dapat mag-ingat.
Bahagyang nagulat si Ming sa impormasyong ito at napagtanto na ang kanyang kaharap ay may kakaibang martial soul na nakatuon sa magic, ngunit kahit ganoon ay hindi siya natinag sa pagkakatali sa kanya ng mga baging. Samantala ay ang binatang kalaban ay nagpakita ng labis na kumpiyansa at ipinahayag na ang kanyang martial soul ay nasa ika-4 na antas na at ito ay isang magic martial soul na konektado sa kalikasan, kaya niyang kontrolin ang kapaligiran at gumamit ng iba't ibang uri ng magic spells nang walang kahirap-hirap. Gayunpaman ay hindi ito pinansin ni Ming dahil sa isang simpleng paggalaw at bahagyang paglabas ng lakas ay isa-isang naputol ang lahat ng baging na nakapulupot sa kanyang katawan na parang mga tuyong sanga lamang. Wala man lang itong nagawang pinsala sa kanya na lalo pang nagpatindi ng tensyon sa pagitan nila. Napakunot ang noo ng binata at agad nitong ginamit ang susunod nitong atake. Sa isang utos ay isang makapal na kidlat ang bumagsak mula sa kalangitan at tumama kay Ming na nagdulot ng malakas na ugong sa paligid. Agad namang nagliwanag ang depensa ng Ruyi Robe at patuloy itong kumikislap habang tinatanggap ang lakas ng atake ng walang pagod. Hindi pa ito natapos dahil muling bumagsak ang isa pang mas malakas na kidlat. Sa kabila nito ay nanatiling matatag si Ming at ipinakita na hindi siya basta-basta matitinag ng ganitong uri ng pag-atake, lalo na kung ang kalaban ay umaasa lamang sa pag-ubos ng enerhiya sa pamamagitan ng sunod-sunod na spells. Sa puntong ito ay inilabas ni Ming ang talisman armor na ibinigay sa kanya noon ng kanyang master at agad itong isinuot upang palakasin ang kanyang depensa. Ang armor na ito ay naglalaman ng napakaraming defensive at killing arrays na may napakataas na antas ng restriksyon, pati na rin mga kakayahang tumakas at magtago. Ngunit isang kakaibang pangyayari ang naganap dahil sa mismong sandali na sinuot niya ang armor ay naglabas ang Ruyi Robe ng isang misteryosong kapangyarihan. Sa ilalim ng puwersang ito ay ang buong talisman armor ay naghiwa-hiwalay at naging napakaraming rune na agad namang sinipsip ng Ruyi Robe ng ganap. Nagulat si Ming sa nangyari at agad niyang tinanong si Bame Ing kung ano ang kanyang ginawa. Ipinaliwanag ni Bame Ing na ang talisman armor ay maaaring magsilbing pampalakas ng Ruyi Robe at sa pamamagitan ng pagsipsip dito ay mas magiging perpekto ang depensa nito. Dahil dito ay napagtanto ni Ming na ang Ruyi Robe ay may kakayahang mag-evolve at mas lalong lumakas. Ipinaliwanag pa ni Bame Ing na ang kakayahan ng Ruyi Robe ay ang kakayahan nitong umangkop sa anumang sitwasyon at patuloy na mapalapit sa pagiging perpekto ng walang katapusan. Sa sumunod na sandali ay naramdaman ni Ming na mas dumami ang mga restriksyon at magic array sa loob ng kanyang armor at ang lahat ng ito ay perpektong nagkaisa upang bumuo ng mas matibay at mas mapanganib na depensa. Ipinaalala ni Bame Ing na kinakailangan na ngayon ng talisman upang ganap na ma-activate ang bagong anyo ng Ruyi Robe, kaya agad namang naglabas si Ming ng mataas na antas na mga talisman. Sa isang iglap ay nagsimulang gumana ng buong lakas ang kanyang depensa. Lumabas ang mga misteryosong rune sa lupa sa paligid niya at bumuo ng 12 haligi na puno ng enerhiya na nakatayo sa kanyang paligid. Ang mga haligi na ito ang nagsilbing pundasyon ng kanyang depensa laban sa paparating na atake. Muling bumagsak ang tatlong makakapal na kidlat mula sa itaas, ngunit sa halip na tumama kay Ming ay ang kanilang lakas ay agad na inilipat sa lupa sa pamamagitan ng mga rune pillars. Kahit isang hibla ng buhok ni Ming ay hindi naapektuhan ng matinding atake. Sa puntong ito ay napagtanto ni Ming na ang Ruyi Robe ay kayang baguhin ang anyo ng depensa nito depende sa uri ng atake ng kalaban at ito ang tunay at kamanghamanghang kakayahan ng kanyang armor. Ipinaliwanag ni Bame Ing na anumang uri ng spell ang gamitin ng kalaban ay agad itong tutugunan ng Ruyi Robe gamit ang angkop na formation, kaya halos imposibleng mapasok ang depensa nito kung walang sapat na lakas. Nagulat ang binatang kalaban sa ipinakitang kakayahan ni Ming dahil hindi niya inaasahan na kayang kontrahin ng isang formation ang kanyang magic sa ganitong paraan. Hindi niya maunawaan kung paano nagagawa ng kanyang kalaban ang ganitong antas ng kontrol na tila higit sa kanyang inaakala. Ngunit sa halip na mataranta ay ngumiti si Ming at ipinakita ang kanyang kumpiyansa habang malinaw niyang ipinahiwatig na kung ito lamang ang kayang gawin ng kanyang kalaban ay malaki ang posibilidad na matalo ito. Dahil dito ay tuluyan ang inilabas ng binata ang kanyang tunay na lakas at gumamit ng mas mapanganib na teknik. Sa kanyang paggalaw ay nagbago ang kanyang aura at naging mas madilim at mabagsik na tila nagbago ang paligid sa kanyang presensya. Mula sa kalangitan ay bumuhos ang napakaraming itim na enerhiya na unti-unting nag-anyong mga halimaw na tila mga demonyo mula sa ibang mundo. Ang mga ito ay sabay-sabay na sumugod kay Ming, dala ang matinding intensyon na lamunin ang kanyang buong pagkatao ng walang awa.